po. Buti na lang nandito si Maharlika at papakainit ako. Pinakain na ako ng sapin-sapin. Yes, doon na lang ako siya nagsapin-sapin. Pupunta pa ako doon sa bayan at manlilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yes. Pero alam mo, Maharlika, mag-ingat ang mga bangag dahil ang huli tayo nagkasama ng buwan ng Hulyo, nayanig ang mundo dahil nagkaroon ng pruweba na bangag ang mga bangag. Yes. Anong pasasabukin natin magkasama na naman tayo sa Amsterdam? Nung last time nayanig sila, kala nyo ha, wala kami ebidensya na bangag kayo ha. Hoy, ang sasabihin ko pa sa inyo, 3 verification meron kami. Kaya yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahente-ahente nyo na wala namang alam, wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi, no? 3 verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang Maharlika at si Spokes Harry, di ba? Correct. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang iyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandiyan ang mga bangag. Diba? Correct. Dahil ngayon talaga grabe yung Spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine nyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi na si Duterte nag-i-issue eh. Correct. Nung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas. Bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga? So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakidnap ang isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino ang naghuhusga. Yes, kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako, Spokes. Galing kami dun sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina na nakasabay namin sa breakfast, and yung mga taga Germany talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsispeak up day. Kaya naman natatakot ang mga bangag na yun, lalong nagbabangag. At ngayon, pispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Nek-nek nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya kayo, bangag. O, di ba? Yes. Actually, dala ko yung kopya dyan. Dala ko yung kopya ng, what do you call it? Authentication. Authentication. Ay, nako, yan na po. Dahil yan, isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan bakit tayo pimperso. Alam mo, totoo niyan. Ako may galing sa Kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Pero mo, ikaw nag-source, akong ginipit, palibasa, hindi ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, hindi nyo na ako mahahabol. Correct. Speaking of that insurance, folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, ano ba naging steps mo? Alam mo, hindi ko akalain. Okay. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka dun sa lugar na 3 hours away from The Hague, tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect, hindi ka nga nakakulong, wala ka naman mapuntahan. Mabuti na lang ako'y rinescue ng ating mga kababayan, no? Mga super BFF natin, at kumuha ng Airbnb, at matapos na ako'y 3 araw na matulog doon sa
asylum center na yon, yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food at nandun tayo Diba? sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagang presidente natin. No? Pero yung mga nandoon, 80% ng mga nandoon, at there are about 36,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats. Oh my God. At ako'y nahabag dun sa kwento na unang-una, minamit ako na mag-ina, nakasling yung kanyang anak na bata. Siya'y galing nga sa isang inflatable boat, nanggaling sila sa Greece, naglakad all the way sa Netherlands. Pero ang sa pinaka-nahahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din, 8 sila na nagbayad doon sa inflatable boat. Namatay lahat ng pamilya niya, nag-iisa na siya. So talagang awang-awa ako doon sa batang yun. Hinakap ko na lang ng hinakap at yung pagkain ko sa araw na yun, binigay ko na sa kanya at sinabi ko, I will get all my food. You can have all my food so you can collect it. No? Pero I guess it's God's way of telling me na miski ginigipit ako ng bangag na administrasyon, mas mabuti pa rin ang buhay natin dahil at least hindi tayo nalulunod sa dagat dahil gusto lang natin umiwas sa labanan, no? Sa mga bahay nila, no? Sa bayan nila. Binabangag na tayo. Oo, binabangag tayo ni bangag. Anyway, go. kasi ang asylum ngayon, hindi lang doon sa pagtakas sa political persecution, yung mga umaalis din sa mga lugar na mayroong labanan na nangyayari. Teka muna, so lahat mga nakasama mo, majority pa sa kanila, politically persecution yung mga cases? Majority, tumatakas sa labanan, mga Africans, mga Syrians, mga Afghans. Yung naging roommate ko doon ng 2 araw, 15 years old siya, mag-isa siyang lumuwas ng Europa, no? Dahil nga pilit siyang rin-recruit ng mga Taliban, no? At saka iba yung pananampalataya sa Islam, yung kalaban ng Taliban, no? At dahil gusto iiwas ng pamilya niya yung roommate ko sa pagiging Taliban, pinadala nila lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil lang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. So, hindi nabigyan. Tapos 2021 nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya ay tumatakas sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento. Nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya Philippine passport. Saan niya nakuha? Hindi peke, genuine. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat eroplano, na-report na ng Pilipino na nakaw yung passport niya, nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung sino man yung nawalan ng passport, sorry na lang, pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa. No? Mas folks, nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod na interview, matagal pa. Sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero importante kasi, yung pag-apply mo, meron ka ng protection na hindi ka na ma-deport dun sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na silang magagawa hanggang hindi matapos yung application. 1 year and a half ang kanyang duration bago matapos yan, no? Malay mo, wala na siya mga weeks from now. Sana nga next month, wala na no? Malay ko ba kapag next month wala na, uwi na ako, no? Ano ko naman ang asylum kung wala na dyan, no? Ang mga nang aapi, no? So, but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ako nung pumipirma ako. Kasi yung pagpirma mo sa application at pagtanggap ng application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-i-interview sa akin, ginakap ako. Dahil talagang grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, hindi na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman buhay ko, nagko-costume, nagpapanggap, at ngayon, darating ang panahon, papakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko nung ako nagtatago sa mga bangag. Ay, nako, ngayon hindi na ako kailangan magtago, bahala kayo sa mga buhay ninyo. Hindi na ako karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano ba yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi, balita from your friends, talagang, alam ko naman na hinahunting tayo pareho, hindi lang ikaw. Dahil mas matindi ka. Diba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. May assassins talaga sila pinadala. At pinapasok pa sa Amerika, ha? At bikonsabahan yan sa mga opisyalis natin dyan sa Philippine Embassy, ha? Dahil sila pa nagpapasok dyan, ha? Yes. Actually, kasama nga yan sa mga exhibit ko, no? Yung mga ganyang
information, mga ebidensyang kinalap ko dahil dyan sa gusto talaga nila akong paggurgur. But ganun pa man, lumalaban tayo kahit saan. Kaya nga talagang wala na atrasan to, folks. Wala na. Ako dati, maingat pa dahil sabi ko, baka ako matris. BPN pa at saka kahit paano hinay-hinay lang. Ngayon wala na. Bangag. O, di ba? Kaya naman magorgor tayong dalawa dahil ako ang pasimuno ng mga kabangagan. Hindi, meron tayong mga Dutch na magpoprotekta sa atin dito, di ba? Yes. Hindi sila po pwede rito. Dahil dito walang diktadurya, dito walang panunupil ng karapatan. Kahit araw-araw tayong mag-rally doon sa place of detention ni Presidente, wala silang magawa. Kahit araw-araw tayong magsigaw ng bangag, wala silang magagawa. Dahil pag sila sinupil tayo, merong European Court of Human Rights. Lagot sila. Diba? Yes, mananagot talaga sila. Pero spokes, ano yung mga na-realize mo or natutunan mo during that 6 months na nagtatago tayo, kasama na ako dyan, tayong dalawa, na sa mga kabangagan ng gobyerno ni Marcos Jr.? Well, una talagang gusto ko maibalik sana yung panahon na bakit ba ako nagpabudol dito sa bagag na ito. Talagang sinabi ko, ako, meron din akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Pero siya hindi na natin naisip na for instance, pag nanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na para siyang prinsipe na di siya nakakatikin ng pagkagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos sa na pag-aaral, and yet limpak-limpak sa lapi niya, no? Papulbo-pulburon lang. Papulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na palibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka, yun nga nakinabang sa pera ng bayan. Nagkamali talaga tayo doon. Sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi pala, mas malala. Kasi pero you'll never know. Baka may purpose ang lahat ng ito. Well, ang purpose wag na natin lang silang pagbayagan. Wag nang bumalik kung mawawala. Wag na magbabalik at wag na magpabudol muli.